Magandang araw mga kapolitika at welcome back dito sa ating YouTube channel. Sa vlog na ito is atin pong pag-uusapan at tatalakayin at magbibigay rin po tayo ng ating opinion dito sa naging statement ng Mr. World Organization sa pagkaligwak ng ating pambato dito sa kanilang beauty contest. Pero bago ang lahat ay huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe na rin kayo para updated kayo sa ating mga latest issue. So isang linggo na nga po ang nakalipas matapos na matalo itong si Kirk Bundad dito sa beauty contest na kung saan is ginanap sa Vietnam. So basically is hindi po siya umabot ng top 10 hanggang first cut lang, top 20 lang itong si Kirk dito sa nasabing beauty contest. At pala isipan, marami ang tatanong, marami ang mga espekulasyon ng mga tao dito sa social media, ano nga ba talaga ang pinakaugat at pinakadahilan bakit natalo or hindi siya napasama dito sa top 10 man lang. Okay, ang sinasabi ng iba ay na overhype daw, and then nagkaroon rin po kasi ng statement at nagpahayag rin sa social media itong si Kirk Bundad na hindi siya makapaniwala kasi hindi ito yung placement na kanyang ini-aim at binigay niya daw yung lahat ng kanyang makakaya. At ang sabi nga niya ay hindi niya daw alam kung ano ang naging pamantayan or naging basihan yung requirement ng organization sa pagpili dito ng mga winners, kasi siguro siya ay hindi naman niya talaga rin ini-aim or hindi niya ini-speculate na siya ay magiging winner. Pero at least man lang is merong hustisya kumbaga dito sa kanyang naging performance na ibinigay niya ang lahat yung kanyang effort na somehow is nakita nga ng organization at ng mga judges. So ang sinasabi doon, kasi meron siyang pa-live at the same time meron rin po siyang statement dito na pinost dito sa social media na kung saan hindi siya makapaniwala dito sa kanyang naging placement. So hindi ito yung kanyang pinapangarap na mangyari dito sa kanyang sinalihan na beauty contest. So ngayon naman ay siguro para ma-clear na rin yung mga agam-agam at yung mga komento, mga pagdududa ng mga netizen, ay nagsalita na nga itong Mr. World Organization itself. At ang sabi nila is yung pinaka-reason daw bakit naligwak itong si Kirk dito sa top 10 ay hindi daw nila nagustuhan itong pagiging overhype or very energetic, very aggressive itong si Kirk dito sa stage at yung aura, kumbaga yung image. So nayayabangan siguro ang mga judges dito sa ating naging pambato. Okay, so yun ang kanilang sinasabi, kasi baka rin maapektuhan itong si Kirk sa kakasalita dito sa social media ay kung sasali siya sa sunod na mga beauty contest ay baka maging ground ito na baka pinaka worst is ma-unplace pa siya, kasi nga baka sabihin ng mga organization na may attitude, walang sportsmanship at hindi marunong tumanggap ng pagkatalo. So basically ang sinasabi dito ng organization ay para manahimik na at wag nang magsalita pa itong si Kirk dito sa social media. So ano yung ating masasabi at ating komento dito mga kapolitika, kasi natalakay na rin po natin ito doon sa ating naunang video na ang mga sinasabi na hindi talaga mawala yung politika, kasi yung pagdududa rin ng mga tao na baka ayaw nila sa Pilipinas, ayaw nila sa ating pambato. So nakakalungkot itong nangyayari to kay Kirk na hindi man lang siya sumampa dito sa top 10 at meron pang mga iba na hindi naman ganoon kaganda ang performance at yung the way they speak is hindi naman ganoon kaganda yung kanilang mga sagot, but andun sila, nasa top sila. So questionably ito at mapapaisip ka na lang kung ano nga ba talaga ang nangyari or ano yung requirement nila sa pagpili ng mga winners. So siguro hindi rin na-aim or hindi rin ginugol ni Kirk na siya ang maging winner, but at least merong magandang placement at hustisya. Okay, kumbaga may bayad dito sa kanyang ginawa na ibinigay niya yung lahat ng kanyang makakaya. So sinasabi nga natin, andyan lagi yung politika. Kung ayaw nila sa atin ay anytime pwede tayong iligwak or ilaglag dito sa kanilang mga beauty contest. So ako ay kumbinsido po mga kapolitika na talagang niluto ito, kasi pag dito sa Vietnam ay hindi malabong mangyari na ganito ang kanilang ginagawa para ma-unrecognize itong ating bansa. Kasi tayo naman sa mga major pageant ay hindi naman tayo nawawala sa mga doon sa top, especially sa mga sa mga Miss Universe ay andun yung pangalan ng Pilipinas. So para ma-invalidate ang ating bansa ay talagang hindi na tayo pinapansin masyado dito sa mga sa mga lower level na mga beauty contest. Liban na lang doon sa mga matitinong pageant, but in reality, yung realidad talaga ay meron talagang mga
beauty contest, especially dito sa Southeast Asia, yung mga kapitbahay natin na ayaw talaga sa Pilipinas. Okay, so yun ang masakit na katotohanan mga kapolitika. Okay, so kung kayo ang tatanungin, kung kayo ang humusga, agree ba kayo dito sa sinabi at naging komento statement ng Mr. World Organization na kaya daw nilaglag nila itong si Kirk Mundad ay na-overhype daw siya or hindi nila nagustuhan yung taas ng confidence ni Kirk? Mag-comment down below at huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe na rin kayo para updated kayo sa ating mga latest issue.